This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock at muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo. Kaya naman po mga ka-TikTok, wag po kayong lilipat ng mga estasyon na yun pong pinapakinggan sa mga oras na ito. Yes, so binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM. At nanonood din naman sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-follow, nakaka-subscribe and like, paki-follow, subscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto niyo po i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay, or meron kayong mga comments or mga tanong or pagbate, kayo po ay tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, so muli binabati po namin ng aming mga ka-TikTok, ang aming po mga team bahay, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si manong driver na nagdadrive po sa mga oras na ito. Nako, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi at excited na nga tayo, DJ Jazz, na muli na naman tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo. Pero bago ang lahat, DJ Jazz at sa ating mga ka-TikTok, nais din po namin ibahagi sa inyo mga libro namin pong pinamimigay na kung nais nyo rin pong magkaroon, kagaya po ng librong Pag-asang Daig ang Bukas. Meron din pong 10 Commandments, Twice Remove, and also we have here the Explore. So kung nais niyo po magkaroon ng mga kopya ng mga libro na ito, abay maaari niyo po kaming kontakin sa numerong 0918-9447-891. Muli, 0918-9447-891. DJ Jazz, magandang gabi sa iyo. Yes, and magandang gabi nga. Binabati ko po ang mga nakikinig ngayon dyan. Salamat na naka-tune in na po kayo agad-agad. Ayan, dahil alam ko po na excited na naman kayo sa isang bagong kwento mapapakinggan natin ngayon. Ayan, of course, ang ating mga talagang sukin ha, gabi-gabi, DJ Jazz, si Manang Teresita Galapon, ayan sila Elijah Refones, taga Makati, at nagpapa-shoutout din yung mga taga Amadeo, Amadeo Church, hello po sa inyo. Ayan. Yes. And last time, galing kami sa Marikina Church. Hello po sa mga taga Marikina. Ayan. And of course, yung akin pong nanay at tatay na nanonood ngayon. Ayan, hello, magandang gabi po sa inyo dyan. And by the way, DJ Rock, simulan natin. Tayo ngayon ay nasa ika-27th episode na natin. And ang pamagat ng ating episode ay walang iba kundi Winning the Game. Grabe. Ano kaya itong game na kailangan ipanalo, DJ Jazz? Alam mo, parang sa buhay natin, parang meron talaga tayong mga sinasalihan ng mga games, ganyan, o mga laro, na gusto talaga nating manalo. Pero sa totoong buhay, in real life, meron talaga tayong inilalaban sa buhay. Ayan, kaya naman excited na tayo mapapakinggan. Ano ba yung laban na kinakailangan ipaglaban? Ano ba yung laro na kailangan mapanalunan? Yes, totoo. Kaya naman ang ating guest, DJ Jazz, sino bang ating guest ngayong gabi? Ang guest po natin ngayon ay walang iba kundi si Wilmer Jim. Tama ba, Jim? Jim, ayan. Estrito. Ayan. Hello, ayan. Wilmer. Magandang gabi sa iyo, Wilmer. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay masaya na maimbitahan po dito sa ating TikTok. Ayan. Bati ka muna sa ating mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Binabati ko po ang lahat ng ating mga tagapanood at mga listeners ngayon. Nawa kayo nasa mabuting kalagayan. Binabati ko rin ang aking family na nasa Nagcarlan, Laguna. At ang lahat ng mga youth ng Nagcarlan Seventh-day Adventist Church. At nagpapabati rin ang Liliw Fernandez Church. Yan. Oh, wow. Ayan. So, gusto na natin makilala yung ating guest. So, pwede bang magbigay ka kung sino ba si Wilmer?
Ayan. Yan, ako po si Wilmer G. Mastrito. Ako po ay pang-apat sa 5 magkakapatid. Kasabay ko po ba yung edad? Nasa sayo yan. Bakit hindi? Oo Kasi nga. sa ngayon, ako po ay 33 years old. Oo. Yan. So, hindi pa married, pero meron akong girlfriend ngayon. Nasa Palawan. Yan. Hello, i-regards mo Oo naman. nga, Ay, banggitin mo naman. naman. Binabati ko po si Erlyn Galas. No, Ayan. ay, okay Parang ka iba dyan? yung binanggit mo noon. Ay, nako. Hindi, yun pa rin yan. Yun pa rin Yun yan, pa rin, di ba? yun pa rin. Ayan. Yan. So, yun. Anong Ay. work mo ngayon? Ayan. Ngayon, ako po ay isang video editor dito sa Hope Channel North Philippines. At minsan host din. Oo. Kaya naman pala yung voice niya, ay pang DJ din, DJ Jazz, no? Host yan. Oo nga, Anong lumalaban. program mo? Sa ngayon ay yung program na para sa youth, What Do You Think? At saka Yeah. yung Sing and Tell. Yan. Oh, kumakanta rin si Wilmer. Ay, Tama baka ba? mukhang kailangan Napilit, magsample. Napilit. So, ano yung mga hobbies mo, yung mga ginagawa mo ngayon? Yan. Sa ngayon, more on panonood ng mga YouTube tutorials Oh. para mas lalo ma-enhance yung editing skills. Parang ganun. Sa ngayon, wala na akong ibang hobbies masyado na. Oh. Siguro sa health, workout Kasi din. ano bang pinag-aralan mo before? Bago ako ngayon, natapos ko theology, pero Yeah, bago ako magtapos ng theology, nag-take muna ako for 5 years ng Digital Fine Arts. Oh, Doon. grabe. So, So, parang double major. Oo nga. Ang galing, no? Actually, bago ako nag-shift ng theology, double major muna. Mm. Pinayagan ako, pero nung nakita nilang meron nagkaka-conflict, pumili ka na, pinapili ako. So, mas pinili mo yung theology. All the feeling ko, passion mo talaga yung sa fine arts and all. Ano? Well, video editor ako ngayon. Oo So, nga eh. So, yun yung kinalabasan niya. Pastor na editor. Yeah, pastor na editor na Oo nasa nga. fine arts. Okay. So, sino ba si Wilmer nung hindi pa niya nakikilala si Kristo sa buhay niya? so yun. Sinabi sa akin, mula elementary daw, ikwento. So, elementary Go. days talagang, kumbaga, palaaway ako talaga nung time na yun. Elementary. Kilala Hindi ako. halata, ano? And, kaya yung mga teachers ko noon, tapos yung mga may kakilala sa akin, ay nataka sila talaga nung nag-take ako ng theology. Tapos totoo. nakikita nila ako ngayon, ay nabe-bless daw sila kapag nakikita nila ako sa TV or sa social media. At kasi alam nila kung gaano ako kakulit ng bata. Medyo bully ako noon. Actually, bully nga ako noon. Palagi ako napapaaway. Ngayon, medyo bully na lang. Wala nang violence ngayon, yung pagka-bully ko. Pero yun yung ano ko noon. Pero mukha kayo yung binubully. Hindi pala. Ikaw pala yung bully. Siguro, hinayaan ng Panginoon na hindi lumaking katawan ko. Okay. Dahil, Sa mga nakakapanood, hindi pumala kayo katawan niya. Huwag kayo mag-alala. para hindi matuluyan na gano'n. Pero yun yung ano ko noon, lagi akong pinagpe-pray sa office. Yung advisor ko ay maraming beses ko rin na napaiyak. Sorry po kay ma'am, Sorry po. Kayo, ano? Ma'am Rowena Malansala. Hello, Yan, ma'am. ma'am, Opo. kung nasan kami niya. Patawarin niyo na po siya. Actually, kahit siya, sinasabi niya, nagpunta na kasi sila ng Canada. Pag nauwi, nakikita, nasabi niya na natutuwa siya kapag nakikita niya yung nangyari sa akin. Yeah. Yan. Totoo. Ano po yung mga naging background mo noon nung before Christ talaga? Bukod dun, naging addict din ako sa computer games ng time na yun. Elementary pa lang ay nagsimula sa computer. Yan. Pagkatapos, PlayStation, mga laro ng barilan, tsaka wrestling, yun mga madalas na laro ng time na yun. Puso talaga yun. Puso yun. Tapos, pag minsan, kahit Yu-Gi-Oh! Na hindi yun naman sa computer, pero mga cards. Mga cards True. na hindi kami mayaman nun, pero naglalaan pa ako ng pera para dun. So, yun, ganun Oo, siya. hindi sa kami PlayStation kayo. Saan galing yun? I mean, sa mga computer shops. Sa mga computer shop mismo. Grabe. Yung arcade, diba? Magastos talaga siya para May one time pa na isinama ko yung kapatid ko na babae. Naglalaro kami, pinuntahan kami ng nanay ko. So, napagalitan kami na nag-ground kami ng konti. No? So, ganun yung mga pangyayari ng elementary ako. Hanggang high school. Katulad na sabi mo, parang akong hindi pa saway. Ganun din yung impression sa akin nung high school teachers ko. Kasi nga, tahimik lang ako. Mahihayin ako nun eh. Mababa yung self-esteem ko. So, akala nila tahimik lang ako sa klase. Pero may one time na inabutan kami na lunch break, pero nakabalik kami baka 2:00 na dahil sa paglalaro. So, sabi sa akin na di-disappoint daw sa akin dahil akala nila mabait ako. Pero
Hindi pala. Pala nasa loob yung kulong. So yun, may one time ako na ganun nung high school. Oh. Yan. So, Sa- meron pa bang mga ilan sa mga hindi mo malilimutan na karanasan mo noon na talagang tumatak sa isip mo? And medyo nasabi ko na mababa yung self-esteem ko. Mm-mm. Sa aming mga magkakapatid, parang palaging ako yung parang nako-compare sa aking Kasi mga puro kapatid. lalaki kapatid mo, Puro di ba? lalaki tsaka isang babae. Oo. Tapos, Yung babae ba ay bunso? bunso. Ah, Bunso talaga rin ako sa naman. lalaki. Tapos Oo sunod nga. din. Ayan. True. Tapos, yan. Parang sa aking mga kapatid, ako lang yung dark skin. Mm. Tapos, pinakapango. Yung ganyan. Yun ang madalas na nasasabi sa Tawag akin. doon latak, hindi siya. Oo, parang gano'n. Sabi ko, Ginagawa Nilolo- talaga nila. Oo. niloloko ko, ampon. Ganyan. Oo, yan. Although, hindi naman ako, basta yun lang, ano, yun. Hindi naman, kasi kamukha mo naman sila, di ba? Siguro, hindi ko rin alam. Parang hindi ko na nakikita yun dati. Okay, yeah. So yun, parang ganun ako nung lumaki nung sa family namin. Tapos, dahil doon, mahihayin ako. Hindi ako masyadong sumasama sa mga activities, lalo na kapag kasama yung mga kapatid ko. Parang ganyan. So yun, ganun ako nung bata. Mas nagkakaroon ako ng sense ng acceptance at saka ng fulfillment kapag may nananalo ako sa mga computer games. Yeah, totoo. Yan, yung ganun. So, ibig sabihin, meron palang kulang, kaya hinahanap nila sa mga computer games, kaya lalo sila na-addict sa mga ganun, So, yun. So, meron bang special event nung bata ka na talagang hindi mo makalimutan, like, sobrang drastic, ganyan? Marami, pero may one time na, nung pagbakasyon kasi kapag elementary, nung bakasyon namin, ay pumupunta kami sa San Pablo, Laguna. Mhm. Nagbabakasyon kami doon sa bahay ng pinsan ko. Kasi yung nakiusap yung tito ko na doon kami magbakasyon para masamahan yung anak niya kasi nasa Switzerland yung mga magulang, yung family. Tapos madalas na iwan yung anak tsaka yung isang kuya niya na minsan napunta na rin doon. Nakapunta na. Actually, lahat sila nandun na. Pero para masamahan, yan, pumupunta kami, binibigyan kami ng allowance ng tito ko. Tapos, dahil mayaman sila, meron sila yung binabayaran namin sa shop, libre sa kanila. Yung Galing, PlayStation. So, yun, dun kami mas lalo na-addict. Ayan. Tapos, although lumaki ako sa Adventist na family, hindi naman kami ganun ka sobrang devoted na, sabihin na natin na ganun. Devoted in a sense na active kami na makikita sa loob ng church, pero tatay ko ay drunkard, manginom, nanay ko, siya ang active talaga sa church. Ayan, talagang responsible yung nanay ko, pero yung lagi siyang stress pagdating sa aking late father. Pero yun, so hindi ko yung madalas na nakikita ko sa ngayon sa mga Adventist na family, yung they're praying together, studying the Bible together, hindi yun nangyari sa amin. Kumbaga, parang yung truth na alam ko ay parang hindi ko nakikita yung totoong transformative power ng truth. Kumbaga, kasi nakikita ko nga, alam lang namin, pero wala naman, hindi ko naman yung nakikita sa amin. Parang ganun. So, may mga times na ang expected sa amin kapag nagbabakasyon na umuwi kapag weekend para umattend ng church. Pero may times na hindi kami umuwi. Kahit na araw ng Sabat, naglalaro kami dun sa bahay ng pinsan ko. Kumbaga, hindi niya nakikita yung kumbaga yung importance ng spiritual sa family niya. Even na lumaki siya sa Christian na family. Totoo. Possible talaga yun. Growing up na parang wala lang sa'yo, ganyan. And to think na you have a father na talagang parang hindi mo nakitang as spiritual leader. Posible talaga yun, di ba? So, anong effect nun sa buhay ninyo na family na talagang yung father niyo halos hindi na siya tumayong spiritual leader and all? Medyo magulo. Medyo magulo. I mean, lalo na meron kang contrast kasi may narinig ka na iba. Dapat ganito, parang maganda to, pero parang hindi naman yun nakakita. So baka set of beliefs lang to, set of doctrines lang to, na hindi mo naman, optional kung gagamitin mo or hindi. Parang ganun. So, parang ganun yung impression ko nun. Ayan. So, medyo mga ka-TikTok, bibitinin lang namin kayo ng konti, no? At mamaya, mas makikilala pa natin ang ating guest. Kaya naman po, wag na wag kayong lilipat ng estasyon ng inyong pinapakinggan at pinapanood. Kaya naman po sa mga oras na ito, atin mo na pong pakinggan ng napakagandang awitin na talaga namang palagi natin pinapatugtog, DJ Jazz. Yes. Ang To Rescue a Sinner Like Me.
a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without him that my life would be lost if he had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason he died and arose just for me. So unworthy was I, yet he gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and he gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me.
and that was To Rescue a Sinner Like Me. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. And this is DJ Jazz. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock at patuloy pa rin po tayong nakikinig dito po sa 89.1 FM. Ganoon din po sa aming Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron po kayong mga shoutout, comments, suggestion, advices, o ano pa man yan mga ka-TikTok mo, i-comment nyo na po dyan at gusto rin po naming malaman ang inyong salobin patungkol nga po sa kwentong pagbabagong buhay po ng ating guest na si Wilmer. At nako, DJ Jazz, medyo mag-shoutout lang din tayo ng konti. No, gusto ko rin pong batiin ang palagi din natin nanonood na bisita po namin nung nakaraan lang, si Sir Arnulfo at si Ma'am Hanilet. Actually, ay sila po ay palaging nakikinig at nanonood po ng ating pong programa. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy po na pakikinig, DJ And Jazz. yes, totoo yan, DJ Rock. And meron pa rin tayong mga sumusubaybay, even from Romblon. Hello po sa inyo dyan. Talagang mula nung na-meet nila ako, lagi nila ako sinusubaybayan. Oo nga, Noon. DJ Jazz, minsan Thank you nakakahiya. for watching. Kapag may and mga listening. pag may mga nakakakita sa atin, ako pwede po ba magpa-picture na po, hindi po kami artista, no? Pero maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta po, no, dito po sa ating programa. So ngayon, DJ Jazz, punta na tayo sa exciting Oo, part. gusto na natin malaman, Wilmer, paano mo nakilala si Kristo? Ano yung naging pinaka-turning point ng buhay mo? In spite of the fact na noon talagang nalulung ka sa gaming and even to the point na sinasama mo pa yung mga kapatid mo at talagang feeling ko hindi siya nagigilty nung ginagawa niya yung bala ka. So, ano talaga yung naging turning point ng buhay mo? Masasabi ko na proseso, no, yung naging pagbabago. Kasi kahit pa paano na lumaki ako sa Adventist na family at nag-aral din ako sa ng elementary, Adventist din na elementary school na kung saan pasaway ako. Oo, sa Nagcarlan. Nagkarlan. Tama? Pero yung truth na mga naririnig ko ay kumbaga tumatanim yun. Alam ko na nakatulong yun para ma-realize ko sa mga times na mag-isa ako kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay ko. Gusto kong i-compare dun sa analogy ng Mark 4:26 to 29, yung parable ng seed. Na sinabi dun na pag itinanim, nasa ilalim lang ng yung lupa, parang wala nangyayari. Diba? Pero unti-unti yung seed ay uusbong siya, tapos aanihin, magbubunga yun. Parang ganun din, na kahit pa hindi ko nakita agad yung effect ng truth sa buhay ko nung time na yun, pero eventually, habang dumarating yung mga times, ay unti-unti na umusbong yun sa buhay ko. Kasi, kailan mo na-realize yun na finally nag-grow na yung truth sa'yo? hindi ko masabi kung saan. Pero ang pinakang masasabi ko na na-appreciate ko yung truth ay nang nasa AUP na ako, or Adventist University of the Philippines, nung time na nag-college ako. Actually, hindi ko nga alam kung bakit ako pumunta ng AUP noon. Bakit nga ba? Pagka-graduate ko ng high school, wala pang senior high noong time na yun. Oo. Migil muna ako isang taon. Mas lalo akong nagbabad sa Oo, diba? sa games. Sa vision. Sa games. Pero naisip ko na walang mangyayari sa akin kapag wag na ganito lang ako. So sabi ko, paano na lang ako mag-working student na lang ako sa AUP. Pero yung mga kapatid mo ba, nag-aral din sila sa AUP or yung not? kuya Bren ko noon, panganay, ay nag-working na rin siya noon. So meron akong idea na mag-working doon. So sige, sabi ko lang, walang mangyayari sa akin habang nandito ako. Hindi ko rin alam kung anong gusto kong marating sa buhay. Mag-take lang ako ng college. Oo. Tapos maalam pa mag-drawing. Sige, mag-fine arts ako. Oh. Parang ganun na lang yung nangyari sa akin noon. Pero eventually, habang nandun ako sa AUP, maraming mga spiritual na mga activities, mga small groups, Voice of Youth. Yun, kaka-immerse ko sa mga ganun klase ng mga activities. Doon ako nakita kung paano, plus week of prayers, kung paano ako kamahal ng Diyos. True, Diba? true. Kung gaano akong kamahal ni Kristo sa buhay ko. Parang marami akong gustong patunayan sa mga tao na okay ako, or parang ayoko na may patunayan na parang gusto kong sumuko. Pero sa bawat katotohanan na maririnig mo, maaaral mo, makikita mo yung dating alam mo na truth, makikita mo sa panibagong angle na mas personal, na si Kristo ay namatay para sa'yo, binigay niya ang lahat para sa'yo. Nakikita mo na bakit nga ba ako binababa ko yung tingin ko sa sarili ko? Bakit kailangan ko maghanap ng sense of fulfillment para sa ibang mga bagay? Totoo. Sense of acceptance sa ibang mga bagay, sense of success sa ibang mga bagay. Kung enough ako sa tingin ng Diyos. Kumbaga yun yung unti-unti na nabuo sa akin nung time na yun. At eventually, kahit 5 years ako na nagtitake ng fine arts dahil working student, third year na ako noon, third year ng time na yun.
nagkaroon ako ng turning point na gusto ko na mas maging equipped sa paglilingkod sa Panginoon. So, doon ako ang tawag dito? Nag-transfer. Nag-shift Totoo. sa pagti-theology. Oo. Although, before nun, tinatawag na akong pastor sa church dati kasi sinasabi nila okay daw ako magsalita. Nabibigyan ako minsan ng time na mag-speak at pagkatapos nun, sinasabi nila pastor. Pero hindi ko nakita yun as calling pa nung time na yun. Pero siguro naging denial ako nung time na yun. Tapos nakita ko dito talaga siguro nag-take ako ng theology. So yun. Alam mo, DJ Rock, naging pastor din kasi ako sa AUP, sa Adventist University of the Philippines. And yes, kami yung nagko-conduct ng mga spiritual activities, ng pa-plan ng mga yon and all. Parang sa point of view ko, sa side ko, parang hindi namin ganun makita yung result. Parang ang hirap sa amin ma-identify kung talagang May effect ba talaga? yes, kung talagang may nakukuha ba kami, ano mo yun, exactly. we're putting money in all these activities and we're putting our efforts, our time and everything. Pero meron kaya talagang resulta. Parang we lay it up to God na lang and to the Holy Spirit kung talagang meron at merong resulta. Pero lo and behold, mga kapatid, mga kaibigan, na ang gusto lang pala ng Panginoon, magpagamit tayo sa Kanya. And with regard to the results, with regard to the outcome, talagang the Holy Spirit is working. Imagine, kung wala yung mga activities na yun na ganun, Wilmer, parang hindi mo rin makikita na nag-grow yung truth sa buhay mo, no? Pero talagang praise the Lord kasi maraming pagkakataon and opportunities to actually know Him. Pero may time din ba na kahit na nagsisik ka na ng truth, may mga turning point pa din ba ng life mo na talagang mas lalo mong kinailangan ng Panginoon sa life mo? Kasi for sure, true. sa mga naging guest natin, DJ Jazz, marami talaga na dumaan sa mga iba't ibang brokenness. Yes, totoo. No, minsan yun yung nagiging dahilan para makilala nila. Ikaw ba, may ganun ka din bang experience? Oo. May ganun akong experience. Oo. Parang Ay, nahirapan alam mo siya yan. i-share. Hindi, wala. Matagal na yun. Pero, Okay. naisip ko lang paano ako sisimulan. So, parang, fine arts pa lang ako, pero, sumali ako sa mga activities ng, yun nga, spiritual activities, Voice of Youth. And, so, nararamdaman ko na, parang gusto ko to. Pero, tinatanggihan ko kasi, alam ko mahirap lang kami. Gusto kong medyo umunlad sa buhay. Alam ko walang pera sa pagpapastor. O kaya ang pera sa pagpa-fine arts. Yeah. So, inaano ko yun. Parang ano lang yun. Na-hype lang ako sa Voice of Youth. Pero yun, dumating sa point na may mga bagay ako na gustong gawin sa buhay ko. Mayroon akong mga tao na pinapahalagahan. Tapos, nakita ko kung gano'ng kabilis lang mawala yun. Na para bang naisip ko sa time na yun, para saan nga ba yung mga bagay na pinag-i-investan ko? Diba? Para saan yung mga bagay na pinagpupursigihan ko na alam kong mabilis lang namang mawawala? Example ng mabilis na nawala. Ayan, tao. Talaga! Tao pala. Ayan, so ayan. So, Pero totoo yun, minsan you invest time, effort, money sa tao. Pero, yeah. Tapos, na-realize ko na ang isang hindi mawawala ay yung Panginoon sa buhay ko. Ayan. Amen. Siya lang yung hindi mag-iwan sa akin. Bakit hindi ako parang mag-invest sa Kanya? Totoo. And kahit hanggang ngayon, di ba? Kahit hanggang ngayon, kung meron man ako ng mga talents or skills na natutunan pagkatapos ko pa makagraduate, meron ako mga bago natutunan. Palaging inisip ko paano ko magagamit to para sa paglilingkod ko sa Panginoon. So, yun yung turning point. Kaya, ang nangyari sa akin, times na broken ako, mas lalo ako na nag-aral ng salita ng Panginoon. Mas lalo akong nakita kung gaano niya akong kamahal. Nakita ko lalo kung ano yung mga plano niya sa buhay ko, paano yung pagbabago, paano yung truth na to na nakakapag-transform, ano ba ang dapat kong isipin sa mga times na yung ine-expect ko na magbabagong katotohanan, parang nakikita ko bumabalik pa rin ako sa dati. Na malinaw din pala na sinabi sa Bible kahit yung part ng process na yun. So nakikita ko, lalo ako nakita yung relevance ng truth sa pagdating sa character building. Totoo. Na proseso pala talaga siya, hindi siya something na intangible, kundi experiential talaga siya. So yun yung nakita ko, sabi ko gusto ko na mag-share. Parang hindi ko to alam dati, gusto ko maging channel ng katotohanan na to. At yun, dun ako nagkaroon ng turning point. Sige, mag-ano ako.
Parang mo, DJ Rock, marami nakaka-relate sa gano'n, no, na yung may nawalang tao sa buhay mo. Pero, Hindi ako nakarelate. anyway, Sobrang Okay. relate lang. Yeah, ganun pala. yung may nawalang tao sa buhay mo, pero Panginoon ang pupuno, di ba? Totoo. Kasi Oo. minsan, Wilmer, no, kailangan may mawala para may makita ka. Ganun talaga. So, ano no? nakita mo ba? Hindi ko pa nakita. Hindi. Ayan. So, pero 'di ba, nakita mo naman yung leading ng Panginoon sa life mo na may mga inalis man na tao sa buhay mo, may mga inalis man na mga bisyo sa buhay mo, pero nakita mo, ito yung naging daan para mas makita mo ano ba talaga yung magfulfill doon sa hinahanap mo na kulang sa buhay mo. So, di ba, napakaganda lang, DJ Jazz, sa talagang, minsan nakala natin, sinisira ng Panginoon yung plano natin sa buhay natin, but in fact, actually, inaayos ng Panginoon yung buhay natin. Pero alam mo, minsan, DJ Rock, pag dumarating ka sa punto na heartbreak ka sa isang bagay, kasi may gusto ituro yung Panginoon Exactly. sa'yo. 'Di ba? Kasi sabi niya, parang ang baba ng self-esteem niya noon. And actually, pag na-heartbreak ka, lalong bababa yung self-esteem mo. Ano di bang ba? kulang sa akin? Oo. Pero here comes God, rescuing you talaga. Kaya to rescue a sinner like me, no? Nire-rescue ka rin sa mga ganong heartbreak mo para makita mo lalo na, hey, eto yung hinahanap mo. Ako yung hinahanap mo. Ako yung mag-fill in doon sa nararamdaman mo na low self-esteem and all. Amen. So, tingin mo, Wilmer, sa mga nangyari na yun, no? Ano yung tingin mong ginawa o ginagawa ng Panginoon para sa iyo at sa buhay mo ngayon? Well, sa ngayon, kumbaga naging mali, kumbaga sinabi ko dati, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko, basta lang ako pumasok sa college na hindi ko alam kung ano take ko. Pero ngayon, malinaw sa akin ko ng purpose ng buhay ko eh. Alam ko kung para saan yung buhay ko, alam ko kung para saan ko gagamitin yung mga resources ko na meron, na dumarating sa buhay ko. At yun yan, lahat yun gusto kong igamitin para sa paglilingkod sa Panginoon. Paano magiging blessing sa iba at paano ma-share yung pag-ibig ng Diyos sa iba. At hindi pa yun talagang, kung ano yung navivision ko ay hindi pa yun yung talagang napufulfill sa buhay ko ngayon. Pero alam ko kung ano yung direction at alam ko rin kung ano ngayon yung identity ko kay Kristo. True. Totoo na medyo maitim pa rin naman ako hanggang ngayon. Pango pa rin ako pero hindi niya yung nagdi-define sa akin. Yung pag-ibig ng Diyos, kung paano ako in-accept ng Diyos at ibinigay niya ang lahat para sa akin, yun yung reason kung bakit nagkaroon ako nabuild yung confidence ko sa buhay dahil doon. Amen. Totoo. Ang ganda ng DJ Jazz, no, na na-broken man siya, pero nakita niya yung worth and identity niya sa Panginoon. Totoo. Hindi pa ulit sa mga ibang bagay pa. No? So, ang good thing lang doon talaga, na nakita mo talaga, very evident yung transformation na ginagawa ng Panginoon sa'yo. At until now, no, hindi lang yung noon, kundi until now, for sure, patuloy kang binabago ng Panginoon. Amen. Oo. Amen. Actually, nung na-meet ko si Wilmer, hindi siya yung tao na talagang sabihin mo low self-esteem or mababatingin sa sarili. Hindi, kasi mayabang na siya. Yun yung tinuturo ng Panginoon sa akin ngayon, paano hindi magbayabang. Hindi, ayan. I mean, confident siya as who he is. And I thank God na nabago na pala kasi siya noong time na na-meet ko siya. Tama nga. Kaya yung mga nakakilala sa'yo noon, sinasabi talaga nila na, iba na talaga si Wilmer. Oo, totoo. So talagang, andun yung kapangyarihan ng Panginoon to actually change a person in a totality talaga, kasi yung para sabihin sa'yo na, nagbago ka talaga namang ibig sabihin, nagbago ka talaga. Kasi kung hindi ka nagbago, hindi naman nila sasabihin, di ba? It won't be noticeable, pero notice talaga ng mga tao. So, kung tatanungin ka ngayon, Wilmer, ano yung commitment mo na ngayon sa Panginoon after na binago ka and all? Yun, medyo nasabi ko na, yung commitment ko na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ang ini-envision ko ay kung paano mas magiging hands-on sa community. Kasi parang dumating ako nga sa point na alam ko yung truth, pero hindi naman yung nakikita na na-apply sa buhay ko. Hindi naman napaparamdam sa iba kung anong difference na meron ako. Parang nakikita ko na hindi siya something na exclusive na nangyari sa buhay ko. Nakikita ko marami rin na ganun na nakaka-experience ngayon. Lalo sa mga kabataan. So, binivision out ko kung paano na magkakaroon ng magamit ng Panginoon para mag-disciple ng iba. Para mas maging yung truth ay nagiging practical sa buhay. Nakikita sa buhay, napapractice sa buhay. May mga times na nagagawa, na i-start, pero kulang ang resources, di ba? Biglang hindi matutuloy o dahil busy ang mga tao. Parang meron akong iniisip na programa or sistema kung paano maiiwasan yung mga hindrances na yun. Pero along the way, abang nakikita ko kung gusto ko nang gawin yon, tinuturuan pa rin ako ng Panginoon. Kumbaga, katulad ng sinabi mo, Jaisel,
naramdaman ko meron akong tendency na maging self-sufficient, Mhm. meron akong tendency na maging overconfident. At lalo na kapag nakikita ko, gusto ko tong bagay na to, parang hindi to naiisip ng iba, gusto ko ako magsimula nito. Parang, pero along the way, ang pinakamahalaga ay hindi ma-accomplish yung isang bagay, kundi ang pinakamahalaga para sa Panginoon ay kung paano ma-make sure na meron kang humility at yung character mo ay palaging grounded sa kung ano yung gusto ng Diyos para sa'yo. Totoo. So habang gusto ko naabutin yung vision na yun, Mhm. along the way, nararamdaman ko ang Panginoon na ipine-prepare din niya ako para hindi ako mapahiwalay habang meron siyang gusto ma-achieve sa pamagitan ko. Parang ganun, Totoo nararamdaman ko. yun. Nabanggit mo kasi kanina na Wilmer, di ba, nag-take ka ng theology. Tapos ngayon, ang ginagawa mo is more Video on editing. video editing. So, Yes. paano yung pagpapastor mo? Gusto mo pa ba siyang i-pursue? Gusto mo pa ba siyang... Malalaman natin. Alam mo kung bakit yun yung ginagawa niya ngayon? Kasi meron siyang programa. I-plug mo yung programa mo kasi. Ano ba yung Oh, programa dali. mo? Tuwing kailan mapapakinggan and all. Ayan, ang programa natin ay What Do You Think para sa mga youth. Mapapakinggan tuwing 9:00 ng umaga ng Saturday. At meron din tayong Sing and Tell every Wednesday night, 7 p.m. Yan. So, yun And yung... saan mapapakinggan? Sa AWR din ba? Or sa Hope Channel North? Ang What Do You Think tuwing Saturday, mapapakinggan din sa AWR. Pero pareho sila na yung What Do You Think at Sing and Tell, pareho makikita sa Hope Channel North Philippines. Ayun. Sa Facebook pages, YouTube, at saka sa television din. Oh, yun. Wow. Totoo. And if hindi nyo pa kasi napapanood yung What Do You Think, it's a program talaga na para sa mga kabataan. And yung kanina sinasabi ni Wilmer na talagang he's trying to think of ways kung paano magiging experiential or reality yung truth sa mga kabataan. This is one avenue. Kaya, nag-edit pa rin siya doon. Saan nag-host siya doon. Kasi, ito yung nakikita niya na according din sa talent niya, na magiging effective siyang instrument to actually do kung ano yung pagkakatawag ng Panginoon sa kanya in terms of discipling the youth. And nakita ko rin kasi siya sa nagkarlan noon sa church nila na talagang very passionate si Wilmer in dealing with the youth. Totoo, di ba? So may mga na-disciple ka na ba doon bago ka umalis? Meron Ayan. kahit pa paano, pero Totoo. gusto nilang bumalik ako. Sabi na eh. Na-miss ka na nila and all. Oo nga. Kaya talaga marami na tayong napakinggan sa storya ni Wilmer na kung paano talaga siya binago ng Panginoon, paano siya patuloy na ginagamit ng Panginoon sa kabila man ng mga nangyari sa buhay niya, naging pasaway man siya, naging, alam mo yun, mga nangyari, mga brokenness sa life niya, and yet, ito, patuloy na ginagamit at nagpapagamit sa Panginoon, Totoo. DJ Jazz. Oo. Kaya naman po, mga ka-TikTok, medyo po putulin lang po natin ulit at bago po tayo magtapos sa ating programa, ay atin po munang mapapakinggan ng isang napakagandang awitin na original compose ng The Bereans na entitled Sa Wakas. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya.
Andito po rin po tayo at nakikinig sa TikTok with AWR at binabati po namin ang patuloy na nakikinig sa ating 89.1 FM at ganun din sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And kung hindi niyo pa po napapanood ng ating mga previous episodes, pwede po kayong bumalik sa ating Facebook page na Tinig ng Pag-asa. Nandyan po ang ating mga previous episodes. And ganun din sa ating YouTube channel. Makikita niyo po dyan ang playlist ng TikTok at marami po kayong mapapanood na ating mga episode at mabibless po kayo talaga. Ayan. Ayan, DJ Jazz, gusto ko ring anyayahan po yung ating pong mga listeners, mga viewers, no, na kung kayo po ay may kwentong pagbabagong buhay din po kay Kristo, wag na po ninyong itago yan at ibahagi niyo na po sa amin ang inyong kwento at kayo naman po ang aming susunod na makakasama dito po sa aming studio ng live na live sa 89.1 FM para po mapakinggan din po ang inyong kwentong pagbabago at marami pa pong ma-inspire din ng mga tao kagaya po ninyo. Kasi diba DJ Jazz, very talagang proven and tested dyan nung dating listener lang natin ay Oo. naging guest din natin. Yes. No? And nakaka-bless na. Kasi Yeah. marami nakaka-relate. Exactly. Oo, sa mga stories. And so, kung gusto niyo po pala ng ating mga libreng aklat po na pinamimigay dito, ay kayo po ay mag-message sa atin. Ang title po nito ay Pag-asa para sa mga panahong maligali. Lagpas pa sa kain ng imahinasyon. 10 Commandments Twice Remove and Explore. Isang gabay sa pag-aaral ng Biblia. Yung ate pong guest ngayon, yung seed of truth na yun na nag-grow sa buhay niya, yun yung nag-lead sa kanya to actually be transformed. Kaya mahalaga na tayo po ay nag-aaral din ng salita ng Diyos. So kung gusto niyo po yan, kayo po ay tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, kaya naman Wilmer, ito na yung gustong malaman din ng mga ating ka-TikTok, no? Sino na si Wilmer after niyang ma-encounter si Christ? Yan. Ayan, yung katulad ng sinabi ko kanina, no? Meron ng sense ng purpose. Sense ng identity na meron ako ngayon. At syempre, yung purpose at identity na yun, yun din yung nagbibigay sa akin ng confidence sa future. Na maging resilient. Alam ko na marami akong kakaharapin na uncertainties sa buhay, katulad ng madalas na naranasan natin. Pero unlike sa iba na nakikita natin ngayon na nawawala ng pag-asa, meron kang pag-asang panghahawakan kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. At yun yung meron ako ngayon. Confidence na kahit uncertain ang buhay, certain na ang Diyos ay hindi kayo iiwan. Yeah, pero Wilmer, how do you deal with the fact na, kasi sabi mo nga kanina, you didn't came from a good or well-off na family. And syempre, bago ka mag-theology, alam mo na walang pera sa pagpapastor and all. Paano mo ngayon parang ina-handle yung the idea or the fact na even ngayon nasa ministry ka, Hope Channel Ministry, how do you face the fact na ganito lang tayo, ayan, simple lang, or yung ganito lang yung natatanggap mo. And, alam mo yun, ito yung pangarap mo, ito yung gusto mong mangyari and all. Natutokso ako. Totoo. I mean, na bago ako magpunta dito sa Hope Channel, nag-freelance din ako nun dati. So, nag-video edit ako sa mga international clients, kumbaga. So, natutokso ako na bumalik. Dahil, kumbaga, mas gusto ko na makapag-finance, kumbaga, ng sarili kong ministry. Pero, naiisip ko rin kasi na may reason kung ba't ako nilagay ng Panginoon dito. Totoo. Kumbaga, may reason. Kumbaga, kaya naman umalis, mag-sariling ministry. Pero, nakikita ko na inilagay ako ng Panginoon dito for the meantime. Alam ko na may tinuturo ang Panginoon sa akin pagdating sa character ko. At kung paano ako mas magagamit din sa time na to. Wala nang permanent sa mundo eh. Walang permanent sa ministries. Pwede kang ilagay ng Panginoon kahit saan. Pero sa ngayon, at peace ako na saan man ako naroon ngayon, ay magagamit ako ng Panginoon. Yan. And imagine, DJ Rock, galing na siya to the world offers. Parang ganon. Kung ano yung pwede i-offer ng mundo. And now he's coming here in the ministry na it's not easy. Alam mo yun, ito yung natatanggap mo noon na mas malaki. Pero ito yung tinatanggap mo ngayon na mas maliit. Pero how does it satisfy your soul? Diba? Paano mo nararamdaman yung fulfillment? Yun nga, yung katotohanan na alam kong
may plano ang Panginoon sa Mhm. buhay ko. Totoo. Alam ko na hindi ako lost. Mhm. Kahit pa meron akong goal, Mhm. alam na ang goal ko, ang na mindset ko ngayon ay ito yung goal ko. Alam ko ang Panginoon na nagbigay sa akin itong goal na to. Mhm. Mhm. Pero ipine-prepare niya ako. Kaya ako nandito ngayon dahil Mhm. hindi straight to the goal. Mhm. Kundi Totoo. ipine-prepare niya ako para pag abot ko ng goal ay prepared ako para sa goal na yun. Exactly. Mm, mm, Meron kasi DJ Just na ang gusto yung parang instant agad. Totoo. Yung instant yaman, instant ganito, instant ganyan. So, imbes na nade-develop yung character nila, nagmo-mold sila, minsan kapag nag-fail yung mga ganon, ang dali din nilang, alam mo yun, talagang bumulusok Totoo, din. No? bumagsak Pero and yung all. pag nanggaling ka talaga, pinagdaanan mo talaga yung proseso, bago mo maabot yung goal na yun, nakasama mo yung Panginoon, iba talaga. Yung talagang nanamnamin mo yung experience mo every journey, no, na iyong nilalakaran. Ito talaga yung winning the game, yung winning the real exactly. game sa buhay, 'di ba? Kasi ang totoong nananalo sa totoong laban ng buhay is yung merong karakter na nanggaling sa Diyos, 'di ba? Exactly. Kumbaga sabi nga nila, ang pagpapanalo sa buhay ay hindi yung pag-abot doon sa Mhm. goals, kundi yung journey. pagiging ikaw doon sa proseso. Yes, so yung Exactly. nasa process, Nasa 'di ba? process. Oo. Kung ikaw ay naging mabuti doon sa proseso, yun yung winning. Yun yung Totoo. pagiging panalo. Yun yung i-value mo, yung journey na naranasan mo in achieving that goal. Kasi for example, naabot mo nga yung goal, pero alam mo yung nasira naman kung sino ka, nawasak Exactly. naman yung pagkatao mo and yung karakter mo. Parang ano nangyari, 'di ba? Mm. Parang naging successful ka ba talaga and all. Oo. Kaya napaka-importante na we go on the process and we let God lead talaga sa buhay natin. And ang sarap malaman na you actually have a purpose. Alam mo na yung purpose mo sa buhay. Imagine, yung isang taong ka naglalaro ng video games at na kung ano-ano. Tapos ngayon, alam mo na kung ano yung pinaka-purpose mo sa buhay. Totoo. Kaya talaga napakaganda nung DJ Just, no, na talagang for sure sa mga kabataan natin ngayon, marami talagang temptation to achieve our goals, our dreams. But the question is, itong mga gusto ba nating makamit is maglilid ba sa atin palapit sa Panginoon o palayo sa Panginoon? And ako, I have experience sa DJ Just, no, na talagang alam mo yun, na parang natatempt ka kasi ito yung gusto mong, ito yung pangarap mo, ito yung gusto mong buhay, and yet different yung direction ng Panginoon sa buhay mo. So, pero iba talaga yung fulfillment mga ka-TikTok, no? Totoo. So, kung tatanungin ka, Wilmer, kung meron ka pa bang mga other future plans and all? Actually, yun na rin yung sinabi ko kanina. No? Ang plans ko ay kung paano mag-support or mag-organize ng sariling ministry na maikinalaman sa pag-disciple sa youth, kung paano nila mas mapapractice yung truth, yung transformative truth na pinapakita ng Biblia at na makasasumpungan natin kay Kristo. Kung parang kapag naisip ko yung experience ko na napaka-dry, sabi ko hindi kailangan na dumating sa point na ganun eh. Kasi napaka-rich ng pag-ibig ng Diyos. Totoo. Napakasaya na maranasan mo yon. Bakit kailangan na dumating ka pa sa college at mag-AUP ka pa para lang ma-experience mo yon? Kung pwede naman kahit sa local churches, mai-apply yon, or That's sa true. actual na buhay, mai-apply yon. Kailangan ng sistema, kailangan ng programa. Yun ang naisip ko. Yun Alam mo, nakita ko kay Wilmer, you're living in a modern time. Kung mga kami, ako pala, medyo, hindi, alam ko ba, isang taon agot natin, nakakainis. para kasi sa akin, at the back of my mind, I'm not that, techie and all. Yeah. Pero he's actually living in our time, parang ganon. And mas nakikita mo pa nga yung pwede pang mangyari in the future, parang ganon. And you're gifted with that. And hindi lahat, may pagkakatawag na ganyan. So I believe, God has a long way para, magamit ka sa gawain sa panahon natin ngayon. And we praise the Lord. Kasama din ba Yes, sa sir. future plans mo ang iyong future, Hindi mawawala. Hindi mo mawawala. Alam na. Oo. Totoo. So, ito naman ang lagi namin sinasabi, no? Ano yung magiging pabaon mo sa ating mga listener ngayon? Kung sino man yung mga listener natin, especially sa mga kabataan na mababa yung self-esteem nila, pakiramdam nila hindi sila enough, kino-compare nila yung sarili nila sa iba, hindi yun matatapos hanggang iba yung tinitingnan natin. Pero kapag hinayaan natin na maramdaman yung pagkatok ni Kristo sa puso natin, hindi tayo kailangan lumapit sa Kanya. Ibuksan lang natin puso natin, siya yung lumalapit sa atin. Makire-realize natin na all throughout, palagi niyang pinaparamdam sa atin yung pag-ibig niya. At lumapit tayo sa Kanya, alamin natin yung katotohanan na meron siya. Hindi dahil tayo mag-effort para alamin yun, kundi makikita natin napakarami palang avenues na pinapakita ng Panginoon para ipakilala niya ang sarili niya sa atin at alam kung gaano kalawak at kalalim yung pag-ibig niya.
buksan lang natin yung puso natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ano man yung kalagayan ko ngayon, hindi ko gusto to. Gusto ko na mas ma-experience ka kasi na-experience ka ng iba. Gusto ko maranasan din yun. So, ilapit natin sa Panginoon, may pagbabago kay Kristo. Hindi natin kailangan paniwalaan na walang epekto yung truth sa buhay. Meron. Amen. Ikaw, DJ Jazz, ano yung naging baon mo sa kwento ni Wilmer? Ayan, para sa akin, DJ Rock, nakakatuwa isipin na, alam mo yung parang, dati you're comparing yourself to others, kaya bumaba yung self-esteem mo. The thing is, you are incomparable. Kasi bawat tao na nilikha ng Diyos, we are something better beyond we actually imagine. Na hindi lang natin panahanap minsan kung sino tayo sa mata ng Diyos o kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. Pero actually, there's something really in us na talagang ang tingin ng Diyos, ang layo ng tingin ng Diyos para sa atin. Pero parang sobrang nearsighted tayo na lumalabo na yung paningin natin kasi sobrang ang nearsighted natin. Pero I hope we could put our hands in the hands of we should put our lives in the hands of God para hayaan natin na si God na yung mag-lead ng buhay natin. Nakikita talaga natin yung napakagandang purpose ng buhay natin. Amen. Ikaw, DJ Rock. Ako yung naging baon ko talaga dito, no? Yung totoong panalo is hindi yung dahil nakuha mo yung award o yung prize, but yung totoong panalo is yung journey na pinagdaanan mo to get that prize or that goal. Kasi nakarelate ako doon, no, na parang iba na parang, alam mo yun, every single na mga, kumbaga yung, di ba sa game may mga level yan, di ba? Habang tumatagal yung level, talagang tumitindi yung laban sa buhay. So the same thing with us na habang tumatagal ako sa buhay Kristiyano ko at pataas ng pataas yung level. Pero yung nagugustuhan ko doon is yung natutunan kong i-embrace yung journey in every level nung laban na yon. At doon naman talaga ako binubog ng Panginoon na talaga namang matinding labanan, no? Matinding labanan, pero nakakatuwa lang na hindi ako lumalaban mag-isa. Kundi kasama ko yung Panginoon na lumalaban sa bawat laban ng buhay ko. Sana ma-realize yan ng mga tagapakinig natin, no? Sa tagapanood natin na sa bawat laban, actually you can win if you have God with you. Amen. Exactly. Kaya naman po, no, mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Patuloy pa rin po nyo kaming samahan. Every Tuesday, 8 p.m. lang po dito po sa AWR 89.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Ayan, muli po, this is DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang Rocky Road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.